Sino yung lalaking yun? Huwag kang tumigil, Emil. Gawin mo ang lahat para makita ang totoong anak ko. Eritera. Patay na daw yung Carmen. Pinabuntis ni Sir Gov noon. Maniwala sa kanya, Francis. Di mo alam, ako pa rin ang legal mong asawa. Ayok na, Tata! Gusto mo talaga sirain yung buhay mo? You can't hurt Tata anymore! Lumayas ka na, Venice! Tapos na ang panggagamit mo sa amin! All's well, Margaret. At napakulong na rin natin yung nanlason sa'yo. No, mamita. They're innocent. James, ingat ka palagi, ha? Sorry, Tata, I have to go, ha? Hindi ako pwede malate sa flight ko to New York, eh. Sigurado ka bang kaya mo na mag-isa? Isa ka lang doon sa Amerika. Oo naman, Tata. Kailangan ko rin ng oras para mapag-isa. Tsaka nangyari na sa akin to dati, eh. Nalagpasan ko naman. Ngayon pa kaya? I hope na ikaw din. Sana maging masaya ka. Oo, magkamukha lang kayo ni Venice noon. Pero Tata, malayong-malayo ang ugali niyo. Eh, napakabait mo eh. That's why you deserve all the best in life. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Naniniwala ako, mahanap mo rin ang happiness. Okay? Salamat. Ingat ka, ha? Sige na, Tata. Hindi ako pwede malate. Okay, ingat ka palagi. Ingat ka din. Sige na. Bye. See you! Tata. Tata. Pwede ba tayo mag-usap? Sir Gov, Madam Dulce, Ma'am Margaret, andito po ang mga pulis. Sir Gov, lumabas na po ang arrest warrant laban kay Venice. Pinapunta ko na rin po yung mga tauhan ko sa bahay nila. Sasama kami dahil gusto namin makita ang pag-aresto sa babaeng yan. Sige po. Madam! Madam! May mga pulis po sa labas. Hindi ko na sila napigilan eh. Police? Police? What? Mommy! Mom, what? What's going on? Ano meron? May mga pulis po sa labas, madam. Pulis? Bakit? Hindi ko po alam eh. Pwes alamin mo! Anong nangyayari sa labas? Bakit may pulis? What is happening? Tita Margaret, oh my God! Ano ginagawa nila dito? Mom! Miss Venice Hermoso, ikaw yung inaaresto sa mga kasong pagnanakaw ng relo ng mga palma, pagsabuatan sa pagnanakaw at paggugulo o unjust vexation. Anong pinagsasasabi ninyo? Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo ng hukuman. Ikaw ay may karapatang magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan. Kung hindi ka makakakuha ng abogado, isa ang itatalaga ng gobyerno para sa iyong nang walang bayad. Naintindihan mo ba ang iyong karapatan? Binintang mo kay Tata ang pagkakanakaw ng relos ni Vincent. Malakas nga ang kutob ko eh, na ikaw ang nagpalason sa akin. Margaret, magunos dili ka naman. Hindi magagawa ng anak ko yun. Nagkakamali ka. Isa ka ba? Papaimbestigahan kita! Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pinagagagawa ng anak mo, mapakulong kita! Sir Gov, hindi ho magagawa ng anak ko to. Tita Margaret. Margaret, Mama, hindi ko po yun kayang gawin. Please, maniwala po kayo sa akin. Hindi kami ni Mami masasamang tao. Margaret. Don't call me mama! Dakpan niyo na na! Dakpan niyo na na! no! Bitawan niyo ako! Wala ako! Ayaw ko kukunin ang anak ko! Sa trabaho nila. Hindi! Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo siya kukunin! Dali! Mami, ayoko makulong.
makulong! Ayoko makulong! Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Hey, Ningning. I begged her to tell me kung nasaan ka. Please, pakinggan mo lang ako. Kahit pang-alam-alam lang sa pinagsamahan natin dati, please stop that. Pakinggan? Eh bakit ba nakinggan mo ba ako dati? Ano to? Sir, kasi maniwala po, hindi ko alam paano napunta yung sabat ko. Wala talaga akong kinukuha. Trusted you. Nagmamukha po na iuro niyo po yung kaso kasi wala naman po kasalanan yung nanay ko. Tata, pwede ba tumigil ka na? Umamin na yung nanay mo na siya ang may kasalanan. So tell me, how could I possibly believe you? Di ba nga, tinapon niyo lang ako pagtas niyo ako gamitin? At wala naman tayong pinagsamahan eh. Kung may pinagsamahan man tayo, tinapon ko na yun. Kaya Francis, wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Wala tayong kailangan pag-usapan. Alam ko na ang totoo. At alam kong wala kang kinalaman sa paglason kay Mama. Gumising na si Mama at sinabi niya sa akin ang lahat. Alam ko na rin na wala kang kinalaman sa pagkuha ng relo ni Kuya Vincent. Gising na si Ma'am Margaret. Tata, I know these are just all excuses. But please, sana pakinggan mo lang ako. Ang gulo ng utak ko nun. Si Mama na comatose. I had no idea who to believe or what to do. Tapos si Venice, nilalaso niya ang utak ko, pati na si Sir Go. Nagtatalo ng isip at puso ko para lang sa dapat paniwalaan ko. Sa maniwala ka o hindi, Tata, ikaw ang pinaniwalaan ko. That's why I went to your house. Mabait si Tata. Tinulungan niya kami dati. Masipag at mabuting empleyado. Tinulungan niya kayo at naging mabait. Kasi may masama siyang balak. Pinaikot na lang kayo. Huwag kayong tanga-tangahan. That was sweet. I'm sorry, pero hindi mo sila kilala. Sir, anong nataba, Didi? Nagkaroon na sunog, sir. Yan, galing sa bahay niya, no? Yung mga nakatira dyan. Si Tata, likas ba sila? Nasa sila? Pinuntahan kita. Pero nasunog na yung bahay ninyo. At pagdating ko doon, wala na kayo. Pero hinahanap kita. Hinahanap-hanap kita, Tata. Maniwala ka. Tata. Ito ako ngayon para humingi ng tawad. Alam kong nakulong ang nanay mo dahil sa maraming na akong pagkakulang sa'yo, Tata. I should have been a man and I should have stood up for what was right. Kung ano man ang dapat. I'm so sorry. I'm so sorry. Saya ako nagising na yung mama mo. At lumabas na din yung totoo. Pero huli na yung lahat. Kasi kahit tanggapin ko naman yung sorry mo, wala namang magbabago, di ba? Bakit suot ni Venice ang kwintas na to? Di ba yung kwintas na yan yung sinasabi mo sa akin noon? Ang kwintas nga ni simbolo sa pagkahibugmak ko sa imo. Nagpasa-pasa yan sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko, Palangga. Saan niyo nakuha to? Tell me, saan niyo nakuha to?
Butas po yan ni Venice nung pagkabata pa niya. Saan nanggaling, Vivian? Saan nanggaling? Suot po yan ni Venice nung binigay siya sa akin ng kaibigan ko para paampon. That's okay. Anong ibig mo sabihin, Vivian? Hindi mo anak si Venice? It's true, alam po ni Venice, alam din po ni Sugar. Ampun lang po si Venice. Pero hindi po namin sinasabi sa lahat ng mga tao. Ayaw po namin ipaalam. Vivian, ano ang pangalan na nagpaampon sa'yo? Sino? Carmen! Carmen ang pangalan niya. Carmen? Carmen yung nanay ni Venice? Sir Gov, bakit niyo po ba tinatanong? Ano po yung meron? Ako ang ama ng ipinampon ni Carmen sa'yo. Venice, ikaw nawawala akong anak. Ako ang ama mo. Ako po yung anak niyo, Sir Gov. Vivian, paano mo nakilala si Carmen? Ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Tahimik na tao po si Carmen. May isa pagka-misteryoso nga yung kaibigan kong yun eh. Ang dami naaalala ko, sinabi niya sa akin, alagaan mo yung batang niya. Nasa panganib ang buhay niya. Ilayo mo siya sa panganib. Alagaan mo siya. Tapos, yung gabing yun, ang huli, pagkakaalam ko po, Sir Gov, namatay na rin daw po si Carmen sa gilas. Namatay na po si Carmen. Umiyak ka. Umiyak ka. Oh, totoong tahimik na tao si Carmen. Tama rin na sinabi niya sa diary niya na inilayo niya ang anak namin dahil pinagbantaan siya ni Mama. Greg, please, huwag tayong padalos-dalos, ha? Baka naman kamukha lang yan ang kwintas na binigay mo kay Carmen. Margaret. Hindi. Margaret. Walang pag-aresto mangyayari ngayon. Umuwi na kayo, sasabihin ko sa chief. Ako na magpapaliwanag sa kanya. Sige na. Greg, sandali lang! Sandali lang! Listen! No! Itayo na. Stand up. Stand up, Ina. Stand up. Greg! Hindi pa rin ako makapaniwala na kayo pala yung papa ko. Na after all these years, kayo pala yung tunay kong ama. Naplano na namin to ni Venice. Labas niyo naman na po yung anak ko, hindi nukot niyo. Pasensya na. Hindi pwede. Baka kasi magsalita ka pa eh. Anak! Mga hayop kayo, huwag niyo sasaktan yung anak ko!
Kailangan makumbinsi natin si Sir Gov na iniwan ni Carmen ang kwintas na ito sa anak niya. Umiyak ka. Nangyari na lahat ng nangyari. At wala naman akong pinagsisisiyan. Kasi napagtagumpayan ko lahat kahit hindi mo ako tinulungan. Babawi ako sa'yo, Tata. Gusto ko ipakita sa'yo kung gaano ka talaga mahalaga sa akin. Ipaglalaban na kita, Tata. Paglalaban? Paglalaban saan? Ano na naman sinasabi mo? Sige na, marami pa akong gagawin. Maglalaban kita. Kasi palanggata ka. Mahal kita, Tata. Matagal na kitang mahal. Pero hindi ko pinakawalan. Spanish tricked me into thinking that I was married with her. And had I known na invalid pala yung kasal namin, bakit pa ako? Mahal na mahal kita, Tata. Ang tanga ko kasi pinakawalan pa kita. Mahal mo rin ako, Tata. Sinabi mo sa simbahan. Kaya nga po ako nandito eh. Kasi pagkukumpisal ko. Kasi nahulog na po yung loob ko sa kanya kahit may asawa po siya. Ay, walang ako naging si Sir Francis. Malungkot ka lang, Francis. Pero alam, hindi mo kailangan para mawala yung lungkot mo. Sige na, tayo pa rin ako. Kuya The Boy? Kuya The Boy? Oh, bakit? Sir Francis, ayaw talagang lumabas ni Tata eh. Ayaw kanya kausapin eh. Sige. Pakibigay na lang to kay Tata. Or kung ayaw niya talaga, kahit kay Naigwapa na lang. Sana magustuhan naman niya to. Naintindihan ko naman eh. Alam ko nagalit pa rin kayo sa akin. Pambihira ka naman. Ba't dinamay mo ko? Pati tayo. Malamang, siya lang galit sa'yo, si Tata lang.
Alam mo kasi, ako naniniwala ako sa second chance, third chance, fourth chance, fifth, sixth, seventh chance of winning. O gusto mo, ituloy na natin yung plan B. Plan B? Huwag ka na umano. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Maymay. Maymay. Malis na. Pa, kinakausap pa si Kuya. Nandiyan pa yan. Dami niya alam. Mukhang seryoso siya. Sinusuyo ka talaga. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pamilya ko tsaka sa trabaho ko. Aralan na. Dami-dami niya alam. Sir Francis, galingan mo, Lakas mo, lakas mo, lakas mo. Di man magpapakapit ang pag-ibig aamin. Kung nakangiti, kasama. Yan! Tingin mo. Tumikilig ka. Kung sa lihim ka lang, kung sa lihim ka lang. Kung sa lihim ka lang, Talaga namang nakakakilig. lihim ka lang. Alam ko naman. Pinaglalabang ka, mo. Alam mo, parang ngayon lang ata nang harana yan si Francis. Kinakapapa yung tono. Di ako pipiliin makasama. Wala na ba talagang pag-asa? Nay, pwede po ba? Huwag na nating ipilit yung mga bagay na tapos na. Pinatayin ako ng ilaw. Baka naman nakatulog sa ganda ng boses mo. Wait lang. Nagbayad naman kami ng kuryente, Hindi pa rin ako susuko, Kuya Daboy. Bigo ako ngayon, pero itutuloy ko yung panunuyo ko kay Tata. Ate, alam ko malungkot ka. Salamat, Maymay. Nay, matutulog na po ako. Good night. Galit na galit pa rin siya sa akin, Kuya Daboy. Pero hindi pa rin ako susuko. Naunawaan kita, Sir Francis. Makanan na yan. Bigay ko sa kanya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang sabi ko, kuhaan mo pa ko sa wine. I want to celebrate! Go! Venice? Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? Alam ko pinakulong ka na ni Mama at ni Sir Gov, Ano na naman plano mo at palabas mo, Venice? Gusto mo tumawag ako ng polis? Go! Go ahead! Tawagin mo sila. Tawagin mo yung pulis, tawagin mo yung militar, tawagin mo lahat ng santo. Dahil ako, isa lang yung tatawagin ko. Papa! Papa? Ano ibig sabihin nito, Sir Gov? Francis, alam kong mahirap intindihin to. But I will explain everything. Si Venice, siya ang nawawala kong anak. Siya ang anak ko kay Carmen na matagal ko nang hinahanap. What? Sir Gov, you know how evil and deceptive this woman is. For so many years, she's fooled me. And you're telling me magpapauto ka din sa kanya? Francis, please. Please. Ako mismo pinoproseso ko pang nangyayari.
Pero sigurado ako dito, sa ngayon panghawa ko muna yung salita ko. Siyang nawawala kong anak, si Venice. At kailangan mo siyang tanggapin. Francis, I'm sorry sa lahat na nagawa ko sa'yo. Alam ko na ayaw mo ako bilang ex-wife mo. Pero sana, matanggap mo ako bilang parte ng pamilya na to. Dahil ikaw, stepson ka ni Papa. Pero ako ang tunay niyang anak. Flesh and blood. Excuse me. I'll go to my room. Francis. It's okay, Papa. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Papatunayan ko sa'yo na mas okay akong boyfriend kaya sa Francis na yun. Mahal na mahal kita, Tata. At nanghihinayang ko sa lahat ng panahon na sana ikaw ang kasama ko. Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay, tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. You know, we've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbanwa. Diyos, Ginoo, si Francis Kaling nagbulig sa amon.